Sa kabila po ng mga paninira, actually naging tuloy-tuloy. December last quarter, tuloy-tuloy yung paninira nila sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Number one, si Maharlika. Kung ano-ano mga aligasyon, kung ano-ano mga bintang at pinagsasabi against kay PBBM. Si SAS, isa din po yan. Si Duterte, isa pa yan. Napakarami mga negatibong sinasabi dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, kahit na napakarami yung paninira, ang taong bayan, tiwala pa rin po kay Pangulong Bongbong Marcos. Tumaas pa po ang kanyang trust rating. In short, dead man na yung mga pinagsasasabi ninyo. Dead man na yung inyong paninira kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi na kayo pinapakinggan ng taong bayan. At ang patunay dito, ito pong research ng Okta. Ang rating po ni Pangulong Bongbong Marcos, yung kanya pong trust at approval ratings ay tumaas po sa fourth quarter ng 2023. Ibig sabihin yung last few months ng 2023. Tumaas pa po yan. Validation lang ito na kahit anong paninira nyo, hindi kayo pinapakinggan ng taong bayan. President Ferdinand Marcos at si VP Sara saw increases in their trust and performance ratings towards the end of 2023. Base po yan sa independent survey na isinagawa po ng Okta Research. Pag independent survey, walang nag-commission, malaki ang chance na totoo itong research na to. Yan yung lagi nating sinasabi. Kasi kung tatanungin tayo, naniniwala ba tayo sa survey? Yan ang batayan number one ko. Kapag commissioned, ibig sabihin may nagpondo na politiko o may nagpondo na mga grupo, most likely yung resulta niyan pabor sa kanila kasi sila nagpondo. Pero kapag independent, halimbawa itong Okta, independent ito. Ibig sabihin, yung organization mismo yung nagsagawa without someone funding the survey o the research, mas maniniwala ako dyan. At dito sa rating na ito, in short of saying, naniniwala ako sa resulta na ito. The results of the fourth quarter 2023 tugon ng masa survey which were released on Tuesday, ngayong araw lang po yan, February 6, revealed that President Marcos and Vice President Sara Duterte received 76% and 77% trust ratings respectively. Kasi kung ikukumpara mo ito ka-coffee, noong third quarter, si Pangulong Bongbong Marcos nakakuha lang po siya ng 73%. In short, ngayon 76% na siya, edi umangat po siya ng 3%. Not bad ito ka-coffee, Kasi kung ikukumpara nyo sa ilang mga opisyalis at sa previous leaders natin, yung iba below 50 pa. Pero nasusustain naman niya ni PBBM, nakaka 2 years na siya sa kanyang posisyon bilang presidente, hindi pa siya bumababa ng 50%. Iba't ibang research firms nasusustain itong number na ito na 50 and above, this time 76%. Validation yan na maganda yung ginagawa niya, bumubuti yung ekonomiya natin. In fact, kanina binalita yung inflation rate natin, bumaba na naman ito ka-coffee. Malaking bagay yan. Bagamat hindi directly agad ito mararamdaman, pero itong mga numbers na ito, indicators yan ng economic growth, pag-angat ng ating ekonomiya. In major areas, Okta said President Marcos's trust rating in December 2023 ranged from 69 to 79%. His highest trust rating was in Visayas. Mataas pala siya dyan sa Visayas, 79%. At mababa naman po ang nakuha niya sa Mindanao na 69%. Pero not bad pa rin yung 69% na yan. In December 2023, Okta said that President Marcos's trust rating across socioeconomic classes ranged from 69 to 77%. He received the highest trust rating from adult Filipinos in Class E, 77%, and the lowest trust rating from Class A, B, and C, which is 69%. In short, yung mga naging respondents po sa survey na ito ay bahagi po ng Class E, at ilang bahagi po ng Class C, D, E. Masa ka-coffee ang tinanong dito, hindi ang mayayaman. Congratulations. Kasi magandang magandang validation ito na maganda yung ginagawa ng administrasyon at hindi umi-effect itong paninira ng mga mangilan-ngilan sa ating administrasyon. Kasi tuloy-tuloy yung kanilang pagbanat kay PBBM. In short, hindi kayo effective, di ba, sa inyong paninira dahil mataas pa rin po ang rating ng ating presidente sa kabila ng inyong mga banat, sa kabila ng inyong mga gawa-gawang storya laban sa administrasyon. Johnny Herna, alam nyo naman, pinakadami boto ang Duterte lang. Tingnan natin. Manuel Padua, nung naging Pangulo yang si Duterte na yan, kahit walang kasalanan, nakulong.
dahil dyan, napatunayan naman dyan ka-coffee. May mga pulis na natanggal sa serbisyo dahil sa pang-aabuso. Paano ba? May basbas ba? So yan yung inaalam dyan sa ICC. Gemini Star, hindi mangyayari ang hiwalay. Mindanao na yan kahit kailan. Ako, naniniwala ako, hindi mangyayari yan. Leonardo Ansag, ka-coffee. Ano na ang balita sa 51 billion na nakuha ni Baste noong panahon ng tatay niya? Saan napunta? Abay, hindi natin alam. Hindi po iniimbestigahan pa. Ka-coffee, nalihis na lang ang issue, nakalimutan na lang itong 51 billion. Buhayin yung Mindanao kung gusto nyong humiwalay mga DDS, SHIT. Mahirapan sila dyan. Donald Donil, happy viewing po sa inyo. Desiree Viros, kay George Santos, kay Ma'am Lucila Secoles, Glenda De Laon, happy viewing po sa inyo. Nandiyan dyan po sa Facebook, nakatutok po sa atin. Sa lahat ng ka-coffee natin na nasa Facebook, nasa YouTube, maligayang panonood po sa inyo. Pasuyo na lang po kung di pa kayo naka-like or naka-follow sa ating Facebook page na nasa taas po. At kung kayo po ay nasa YouTube, ay click lang po ang subscribe. Excuse me.